Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atovi for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Kumusta po kayo? Partners, hello. Magandang hapon. Happy Tuesday. Yes. At gaya po ng dati, nandito po ulit kami, ang Team Atovi para sa ating Farmer's Talk. Yes. Farmer's Talk. Hindi naman sabay-sabay. Ulit. Ulitin natin. At ngayon po, nandito po ang Team Atovi para sa ating Farmer's Talk. Yan, galing naman. Nadala nyo, batang-bata. Pero bagong lahat po sa ating paksa, inanyayahan namin kayo sa ating free seminar. Yes, ito po ay, ang topic po natin is, bakit practical na gamiting pagkain ang 1:5 half budget feeds. Ito po ay gaganapin sa February 9, 2019, 10:30 po ng umaga, dito po sa Atovi Office. Located at Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. Yes, malapit na yan. Dami na. Matututunan mo. Yes. Ayun. Okay, so ngayon po sa mga nag-aantabay at request din ninyo, paano umasenso sa pagitikan? Ano ba yung itik? Itik. Itik, yung isang klase ng... Itik? Oo. Itik. Hindi, yun yung ano, yan yung kulay brown na madalas kasi ako nung bata pa ako, hinahabol ako na mabilis tumakbo yan eh. Oh. Nangangagat yan, yung itik. Nangangagat? Nangangagat yung itik. Nananaga? Nanuno ka. Nagkangipin. Hindi, mataas ding ipinan. Kaya nga kaya niyang dumurog ng yung suso o yung kohol. Diba? So, yan po, itik ang ating pag-usapan. Paano nga ba umasenso dyan? At bakit ang dami-dami nagkaka-interes na pumasok dyan? Unahin natin siguro mga partners yung advantage. Yan. Pag pinasok natin ang pag-itikan, ano ba mapapala natin? Marami kasing products sa itik na. Meron tayong balot, meron tayong Penoy. meron tayong isang Salted. maalat, tapos yung meat. Oo. At the same time, yung ibang mga negosyante, yung feathers yan, pinapakinabangan, pati yung tuka. Yan. Tuka. Tanong ko lang, para saan po nila ginagamit yung tuka? Hindi ko rin alam eh, pagka tatanungin ko sila. Pero ginagamit na sa ornamental design. Yan. Sa bagay kasi Yes. yung tuka is, hard yun eh. Tapos maganda yung kulay, depende kung ano yung breed ng itik na gagamitin mo. So, pag gusto mag-experiment, pwede nila try gawing alahas. Yes. O kaya palawit sa... Teka muna, kailangan niya ni Eva. Kaso tapos na si Eva eh, wala na siya. Aha. Ano pa ang advantage nito?
Mga partners. Para sa akin, hindi siya ganun kahirap alagaan dahil hindi mo na siya kailangan tutukan maghapon. Less manageable. Yes. Management, okay? Ano pa, siguro po, dahil sa nag-iitlog siya, gabi hanggang madaling araw lang. So, kumbaga, paggising mo sa umaga, napakagandang paggising dahil mangungulekta ka na lang. Oh, may itlog na agad. Oo. At Good afternoon. shorter brooding period, of course. Ay, si Miss Luz, good morning. Ay, good Good morning. afternoon, Good Miss afternoon. Aha. And then, syempre, yung ducklings, napakabilis lumaki. Napapansin Oo. nyo ba yun? Yes. Oo. Ang bilis. Kaya nga, ika nga, hindi na tayo nagtatagal sa brooding period. Mhm. So, mas matibay sila, ma'am. Compared sa ibang fowl na inaalagaan, mas matibay talaga. Oo, highly resistant. Mamaya, pag-usapan natin kung may mga sakit ba yan. Of course, nakakatulong din ito para dun sa pagkuha ng mga peste sa palayan. Yes, oo. Saka hindi lang peste, basta Oo, yung mga damo-damo, insekto, damo. yung mga damo, Yes. kinakain nila yan. Kasi po, pag sa peste sa palayan, meron po kasi yung kakilala taga Pakil, Laguna. Yung mga itik po nila, parang nirarentahan po nung isang palayan, pinapakawalan sa palayan. Totoo po ba yung ganun? Hindi ko po sure. Yung iba gumagawa niyan. Kasi nga katulad na sinabi ni Miss Anna, discuss po ba natin o mamaya na? Siguro, Patuloy na natin. mamaya. Mamaya na. Jack and Boy kayo. Hindi, mamaya na, antabayanan niyo po yan. Konting suspense ng konti. Konti, suspense ng Isipin nyo, konti. kung may ganung peste, kaysa gumamit kayo ng chemical na solution, Yes. di sa itik nyo na paggamit nyo sa itik, magagawa pa ng solusyon yan. Yes, Yan, isa oo. pang advantage dyan ay napakatagal mong pakikinaban sa pag-iitlog. Yes. Mhm. Ang itik kesa do sa manok. Mhm. Sa traditional pa lang yan, ha? Pero pa yung may mga technologies na aalalay. So, napakarami yung advantage niya. Pwedeng karne, pwedeng itlog. Sa itlog, ang dami-dami. Yes. So, Ay, pwede mo ulit paramihin. Correct. As meat So, naman. kung mag-alaga kayo ng baboy, tapos gusto nyo pang mag-isip na isa pa, pwede ring itik. Yes. Mhm. Di may itlog ka, may supply ka ng May itlog, may sisiw ka na, may itlog ka na, may meat Tsaka ka pa. sa ano, hindi rin siya gaanong tawag dito, yung pinakapuhunan, hindi rin ganun kataas yung kapital mo sa pag-iitik. Yes. At bibigyan natin sila ng kaunting, para bang FYI, sa ating bansa, ang may top 3 na lang. Top 3 na producing region sa duck. Duck pa lang to, hindi pa itlog. Central Luzon ang una. Mhm. Soxargen. And then, pangatlo, North Mindanao. Okay? Sa itlog naman, sa top 3, una pa rin ang Central Luzon. Ang dami kasing probinsya niyan, ano? And then, pumapangalawa ang Calabarzon. Mhm. Di ba? Andiyan Batangas, Laguna. Pangatlo ang Western Visayas sa duck egg production. Wow. So, you see, yung mismong itik at saka yung itlog, magandang negosyo sa bansa natin. Yes, oo. In fact, ma'am, maraming known na bayan ng Laguna na talagang producers ng duck eggs. Taga-amin yan, sa Laguna, sa Victoria. Ayan. Ngayon, ang problema, yung ibang farmers, yung mga second gen, third generation, hindi na tinutuloy yung business. So, kaysa dating known na egg producer yung isang bayan, hindi na siya ganun kakilala ngayon. So, may ibang mga local government units, non-government Yes. organizations, Yes. tinatry nila i-win back yung flavor, kumbaga, ng Pag-iitikan. nung pag-iitikan sa kanilang bayan. Ayun. Yan, papasok yung Oo. pagnenegosyo maya-maya. Sige. Yes, at saka pag bumili kayo halimbawa ng ready to lay, yun ang sisimulan yung alagaan. Oo, yes. Ang range palang presyo ngayon ay 250 hanggang 300 yung Yes, malaga. meron. Oo. Medyo mahal. Oo. Ngayon, kung ikaw naman ay magbebenta ng Peking duck as meat, 400 pesos ang bentahan ngayon. Wow. Ah, mahal, no? Mahal, ano? Mahal. Nga. Okay, so yan po yung mga facts and some summary ng ating mga nangyayari sa bansa natin. So pupuntahan na po natin ang ating discussion. Yay. Yes. Gano'n nga ba ang espasyo na napaglalaan sa ating pag-aalaga ng itik? Mhm. Yes, bawat itik ay dapat paglaanan ng at least 3 to 4 square feet ng floor space. Maliit-liit lang. Oo, maliit lang siya.
Yan. Next. Pwede yung sahig ay natatabunan ng ipa, buhangin, bunot ng mais, balat ng mani o iba pang materyales na titiyak na palagi itong tuyo. Halos waste lang, no? Oo. Okay. Ang bahay ng 100 itik ay nagkakasukat ng laki na 4x4 meters at may 3 meters na taas o kasing taas ng taong nakatayo. Okay. Wow. Matangkad yung tao yan. Ay, teka muna. 3 meters. Teka lang, ha? Mas matangkad ako dyan, sigurado. 3 meters lang eh. Kung sa 100, sabihin natin ang production mo around 80 to 85%. So kung 85 eggs yan sa 100, ba mabilis yun, no? Oo. Mabilis yun. Oo. Yun. Yun na. Basta maganda nutrition, continuous naman yung egg production ng mga alaga na. Yes. And speaking of nutrition, Yun bago na. tayo pumunta sa iba pang bagay, paano nga ba may bibigay ang maganda nutrition sa itik at gaano ito kahalaga? Yes. Oo. Syempre, ang nutrition ay mahalaga kasi kaya nga nangingitlog, yung extra nutrient na ibibigay natin, yun ang nagiging itlog ng Oo. itik. So, dapat bibigyan natin sila ng, kung sisiw pala yung aalagaan mo, dapat ang kasi mataas ang protein requirement ng itik. At least kung starter yan, kung 0 to 8 weeks, pakakainin mo yan ng yung starter feeds o duck feed na starter. So, kailangan yung protein na is dapat nasa around 19 to 21% na protein. So, pagdating mo ng grower, 8 weeks to pataas na yan, hanggang sa 1% na nangingitlog, at least ang protein na nasa 16 to 17%. Okay. And then, pag nasa laying percentage na siya or stage, at least 16%, hindi bababa kailangan ng 16%. At saka doon natin kailangan, mas maganda yung requirement ng calcium percentage niya kasi nakakatulong yung calcium percentage na sa pagbuo ng shell. Tama. Ayan. Tama yun. Paano malalaman ng tao kung yung ginagawa niyong hocus-pocus sa mga pinaghalo-halong pagkain tama ang formulation, ang ratio. Yes. Tapos ano ang danger kung tumaas ng labis ang calcium? Oo, yes. Yung traditional kasi, kahit ano-ano lang pinapakain yan eh. Marami tayo dati nung mga panahon nila, hindi ko pa panahon nila. Maraming kuhol, yung mga suso, tapos pinapakain nila lang ng mga yung kamote tops, tapos mismo yung kamote. Yung sweet potato mismo yung bunga, hindi yung hindi dahon. Kasi mas maganda sa itik yan. Pero ngayon, sa dami ng company na nagsusulputan, marami na din sila nagagawang feeds na para sa duck. So, hindi ko na mention pero meron tayo. Meron, yes. Meron yung malalaking company na talagang stage by stage, meron silang feeds na naka-program. Yan. So, kapag halimbawa, gusto kong bumili ng commercial feeds, mas okay yon. Yes, mas okay yun. Kasi Pero, hindi na magbabalanse. oo, pero may mga breed naman na pwede na nating lang, kumbaga, itapings mo na lang sila ng mga, yung sinasabi nating kamote, pwede yung San Fernando, pwede kinakain din nila yung kamoteng kahoy, pwede nilang kainin yung azola, pwede rin yan, pwede na rin nating ibigay. Yung kadalasan mga tirang kanin sa pagkainan, yung mga mumu. Yes, pwede rin naman. Pwede rin yan. Kasi mataas din ang energy, yung nangangailangan din ng energy ang Kasi itik. itapon naman ng mga household yung Pwede. waste na to na pwede naman pakinabahan ng itik. Pwede naman pakain po. Pwede yung pakain. Sa amin sa Alfonso, Cavite, yung sapal ng nyog, yung pinagkudkuran. Tigaan. Yung pinapakain nila yun. Yo, pwede rin naman yun. Kasi lang masyadong Oo. malaga. Yung mga inputs natin sa itik, hindi masyado. Hindi At talaga, masarap din silang kumain ng mga prutas. Yung overripe na prutas. Pwede nilang kainin. Yung mga banana. Ang Papaya. social nga nila eh. Papaya, mangga, grapes, pwede nilang kainin Kaya yan. minsan kakausapin mo, kaswerte mo, ikaw, nakakain yan, ako hindi. Oo. Oo. Yung mga balat-balat ng watermelon, pwede ipakain natin yun. Oo. Ayun. Pakain ng tira-tira. Oo, di ba? Yun, di ba matigas yung balat ng pakwan? Oo. Nakakain nila yun. Oo. Sarap na sarap nga sila eh. Oo. Kahit nga yung, di ba, yung shell ng suso, Mhm. natutulog nila Natutulog kasi nila. matibay daw yung kanilang bibig. Yes. Oo.
So Okay. yun, katulad ma'am, explain ko, meron tayong topic dati regarding sa golden cold. Oo. Napaka-simple alagaan niya, pwede nyo na rin pakain. Good source of protein and calcium para sa ating alagang itik. Tapos yung diniscuss kanina ni Sir Daryl na mga peste-peste sa palayan na pwede yung pagalain. Yung alagang itik o manghinom kayo ng itik kasi katulad sa mo, nirerentahan. Nirarentahan nila yung itik. Sa Paki Laguna po Kasi yun. ganito yun titigil at titigil din naman yung itik pag busog na, yung sa requirements na kailangan niya. So walang overeating na mangyayari kasi syempre, mabubusog din yan So pwede niya na i-harvest. Yan. Okay, so ito po ang sample ng nutrition. Ano ba tawag niya? Formulation na ginawa ni Miss Ana. Pwede niyong kopyahin po yan. Yan ay, pag sinunod niyo po yan, balansyado ang pakain niyo sa itik. Isa-isay natin. Okay, for the preparation starters, yellow corn, 28.75 kilograms. Soya meal, 16 kilograms. Rice bran, 4.5 kilograms. Nano-base mix o yung ating NBM technology na 0.5 kilograms. At yung Atobi Wonder Powder, 0.25 kilograms. So, 1/4 kilo lang. Total of 50 kilograms na po yan. Okay. Sa grower? Yes, duck grower, developer po. Yellow corn is 27.12 kilogram. Soya meal is 14.5 kilogram. Rice bran is 7.75 kilogram. And BM is 0.5 kilogram. Atobi is 0.125 kilogram. The total is 50 kilos. May question po ako, ma'am. Ano po yung level ng pagkain na dapat meron sa... Kasi may nakikita rin ako, developer. Anong purpose ng starter, ng grower? Kailan binibigay? Yes. Yung duck starter natin, day 1 to 8 weeks. Yan ang ipapakain mo. Tandaan po natin yan, ha? Day 1 to 8 weeks. Tapos yung grower, 8 weeks yan hanggang sa itlog na sila ng 1%. Nagsisimula Nagsisimula na sila mga itlog. Pag nagsimula na sila ng 1% bang itlog, pwede na yung duck layer mash o duck layer pellet, crumble. So, pwede na yan. Tapos, isa-side dish natin kung aling available na sinabi natin na may kamote dyan, kuhol, pwede natin ipakain yun. And dito, sa, kunyari, starter, hindi pa pwede? Isabay? Pwede na rin yan isabay. Kasi kailangan kasi maganda yung pangangatawan ng itik para for maturity ng kanilang katawan. Yan. Ano po yung merong sangkap? Ano yung sangkap do sa laying mash na wala sa starter at developer? Actually, lahat meron yan. Kailangan yung protein. At nagkakatalo lang po yan doon sa level ng protein ng ating energy at saka yung mahalaga dyan yung calcium. So, mas mataas yung calcium requirement sa laying. So, sa duck, sa starter to grower, at least may 1% ka lang or 0.9% ng calcium. O sa laying naman, at least hindi bababa ng 3.5% na calcium na kailangan ng katawan ng itik para sa development ng kanilang itlog. Doon sa shell, yan ang kailangan. Kasi tandaan nyo rin po, part doon sa pagdinegosyo po ng itik, lalo na nagbebenta ng itlog, pag nababasagan kayo ng itik, automatic losses yun yan. Yes. Nababasagan ng Yung shell, Ng itlog. Okay. So yun, losses yun na po yan. So as much as possible, enough calcium nutrition para sa ating alaga para tumibay-tibay kasi talagang medyo may balyaan na mangyayari. So, tendency talaga mag-cramp. Yes. Saka kailangan natin kung nagpo-produce tayo ng balot, salted egg, kailangan matigas yung shell nila. Doon ang kailangan yun kung ganun yung negosyo natin. Just i-share yun. Yes. Para may ibig sabihin kayo. Pwede para sa natin sa segment. Ay, at tabayanan niyo yung ating kontrayon, ha? Actually, kumukuha ako na idea dun sa kanila. Ayun. Okay. Ito po yung ilan sa characteristics ng isang good layered duck. Yan, para alam nyo. Maliit ang katawan niya at dapat tumitimbang siya ng 1.3 to 1.5 kilos sa edad na 5 months old. Okay? Efficient feed converter dapat siya. Ibig sabihin ay nakaka-consume siya ng 120 to 140 grams ng feeds per duck per day. Approximately yan. Tapos, kailangan nag-iitlog siya ng over 200 eggs a year per duck. Dapat over. Para masabi mong good layer siya.
And then, nagpo-produce siya ng malalaking itlog tulad ng 65 to 70 grams. Mhm. At higit sa lahat ay persistent egg producer siya. They can lay eggs for more than 10 months. Dapat 2 years nga 2 years. Oo. Yes. Ngayon po, pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol sa breeding, hatching, and of course, papunta tayo sa ano bang meron ba sakit yan? Sa akin ba yan? Yes. Yes Oo. po. Pwede natin siyang sprinkle ng water o 2 to 3 weekly. 2 to 3 times. 2 to 3 times weekly. Okay. May ganun palang Yes. sistema. Mhm. O kasi baka naman bigla na lang, ano yan, mabiyak yun dahil sa sobrang init. Yes. Oo. Tapos balat na siya. Hindi, kasi ang balot, may time yan, may ano yan, may days. Ang Oo. pinakamagandang balot daw, yung mga 16 to 17 days. Yan yung balot sa puti. Oo. Yan ang masarap na balot. Pero pag nag-exit ka ng 17, 18 to, ayun yung makikita mo medyo may balabalahibo na makakagat mo yung buto. Tsaka yung tuka. Yun na yun. Pero yung iba yung ginagawa, yung tuong ang tawag nila. Tinutuong. Tinutuong nila na nilalagay sa ano na may screen sa isang lagayan na ang tawag dito, para siyang kawayan. Tapos may net siya, tapos nakasalansan lang doon, tapos may mga days na kailangan tingnan mo siya. Para makita mo daw yung itlog, kung buo na siya, kailangan mo siyang itapat. Cuddling. Cuddling. Cuddling ang tawag Para doon. makita mo kung may sisiw na ng Okay. Paano naman kung halimbawa nag-aalaga tayo, yung pala nagkakasakit sila, sakitin ba yung mga yan? Mhm. Ituturo sa Ayun. akin yan ni Madam. Ayun. Madam SS. Madam S. Ayun, yung sakit ng mga Teka muna, ba't siya may palakpak? Palakpakan natin si Pampagana. Pampagana sa hapon niya. Yeah. Okay. Ayan, yung sakit ng mga itik, pwedeng nakakahawa or hindi nakakahawa. So, yung mga nakakahawang sakit, ito yung cause ng virus, bacteria, or meron fungi, meron din. Tapos yung mga di nakakahawa, usually, cause to ng mga chemical poisoning o maling pagpapakain, tsaka maruming paligid. Mhm. So, yun, isang example ng sakit nila na karaniwang sakit ng itik is duck cholera. So, yun yung karaniwang makikita sa kanila na nagiging cause din ng pagkamatay nila. Although, yung sa description natin sa itik, na mas matibay yung immune system nila compared sa iba. Pero, tinatamaan pa rin naman pala sila kapag natamaan ng sakit na to. Todo-todo. No? Ang cholera ba ay virus? Duck cholera. Sabi, duck cholera. I Mahirap po mean, yun pag correction. Ang cholera ba ay virus? Virus or bacteria? Bacteria siya kasi ito ay bunga ng microorganism na Pasteurella multocida. Samantalang kung pero kung kumakain sila, isang putik-putik na nga yung Oo. kinakain Ayun, nila. yun nakakuha kasi siya sa maruming pagkain tsaka inumin, itong microorganism na to. Mhm. So, yun, ang symptoms na to, makikita nyo na lang na biglang nanghihina, biglang namamayat, sobrang pagkapaya, tapos, ayun, nawawalan sila ng ganang kumain. So, yun. Tapos yun, biglaan na rin yung pagkamatay kapag tinamaan ng sakit na to. Bali ang leg ng mga yan, pag namatay Oo, talaga ganun sila. Tapos nakamulat ang mata. Oo, nakadilat. So, pwedeng tinamaan ng duck cholera. So, ang isa pang sakit is yung viral hepatitis. So, ito naman yung sa may nakakahawa. May hepa. Hepatitis. So, usually, nakukuha to sa mga contaminated na pagkain tsaka inumin. Kumain siya ng Barbie. Treatable din ba yan within Posible 6 months? kasi lahat ng food leftover natin, nahagis lang natin kung may itikan tayo, di ba? Pero wala po bang dots ang baka ng itik? Tagalog rin. Ano ba yung ano? Ano ba yung Hindi. Ano ano ba hepa? yung madalas na na natatamaan ng sakit na to? Ng hepa. Ng viral hepatitis. Kadalasan na nakaka-acquire ng sakit na to is yung mga yung wala pang 4 weeks na itik. Or yung mga parang mga bata mga pa, day olds nasa pa lang. Baba ganon. pang immune system. So yung symptoms na to, usually makikita natin sila nanginginig yung mga paa. Panginginig ng paa. Tapos yun, may bigla ang pagkamatay din sa kanila kapag tinamaan itong viral hepatitis. So, yung mga may alagang itik, yun po ang babantayan ninyo. Okay. Pwede pa rin talaga yung Baka sintomas na eh. Yung farm management, Yes. biosecurity,
security. Tapos syempre yung monitoring pa rin. Although hindi siya ganun katutok na katulad sa ibang alaga, siya medyo, pero kailangan pa rin. Kailangan, mahirap eh. Mahirap. Meron pa bang sakit na tumatama sa kanila na pwedeng... Ang meron pang makaka-apekto dun sa health ng itik is yung mga peste. Kung yung mga pananim may peste, yung mga itik din may mga peste tulad ng eyeworms, tapeworms, roundworms, or kuto. Yan, yung mga example nun. Kinukuto rin pala sila. Kailangan siguro ng suyod. Yes. Yan ang the best. Suyod. So, advisable din na magkaroon sila ng periodic na deworming para makaiwas dito. Nagde-deworm din pala sila. Ano yun na babaksinate, iinumin. Ayun lang. Mga dewormer. So, hindi. Pinapainom, isang nilalagay sa pakain. Yung mga Ivermectin, usually yung mga brand. Ngayon, kung gusto nating masenso, syempre, nag-start kayo sa konti, pararamihin nyo. Paano ba dumami yan? Kung wala kang lalaki, walang pagdami. Yes. Ang ratio po nan, 5 na female, isang male. Swerte pa rin siya talaga. Yes, di ba? 5:1. Yung iba naman, 1:5. yung iba naman, isang lalaki, isang babae. Pero mas kung sa pag-aaral kasi, para mas maganda yung production, mas maganda yung 1:5. Mas konti. Yes. Oo nga naman. Para hindi kasi mahirapan yung mga lalaki. Pagod na eh. Pag mapapagod. Yes. Oo. Hindi kasi... Hindi napupuruan, latak eh. Oo. Latak na Kasi lang. mas maganda, kasi sa pag-aaral, okay kasi yun eh. Para mahal din kasi yung male na duck o yung mga itik. Pero kung sa production yung pag-uusapan, ay mas maganda talaga, mas efficient yung 5:1. Hindi, baka naman nakasungaw doon sa kabilang cage yung 5 pa. Oo. Pero sa iba, mas gusto yata yung Naghihintay yung 5 doon. Naghihintay daw kasi sabi, akala ko ba 1:10? Bakit 1:5 lang yan? Ay nga po ulit kay Ma'am Juice. Ayan. So, paano ba yun, Miss Bing, the expert? Yes. 1:5 hog budget tips po yung sinasabi natin. Okay. Share yun. Yan. Hindi, ayun nga po, base din po dun sa nabasa ko sa internet, ang kailangan daw is isang lalaki, 10 babae para mag-produce ng itlog doon sa mga Super macho na yun pag nakaya niya yun. Kawawa talaga yung mga lalaki. Parang ginamit lang. Hindi, pero yun nga, may proper ratio. Pero i-observe pa rin po ng nangangasiwa o nangangalaga kung ano mas effective sa kanilang combination. Kung 1:5 o 1:10. Observe nyo rin po kasi baka mamaya, nag 1:10 nga po kayo, pero yung production nyo ng itlog, hindi naman ganun efficient. So, para tama po yata magpalit kayo ng lalaki o magdagdag kayo ng lalaki. Yes. Ayun. By the way, sa pag-aalaga naman ng itikan, kayo na po ang bahalang mamili. Pwede free range, sabihin gala siya sa araw, sa gabi silong siya. Tapos bibigyan niyo siya ng pugad, yung mga mag-iitlog. Or confined. Pag sinabi confined, talagang totally nandun lang siya sa loob. Either naka-poultry siya, poultry type, or parang siyang kamalig. So, ang isa pa is indoor system. Ang sabi po sa mga experts, large na to, large scale. Pag indoor system. So, it's your choice kung ano pong paraan. At mayroon naman tayong technology to assist yung ating pag-aalaga. Correct. And now, yes, Try sir. nyo yung sa mga ngayon po na nagbi-business ng piggery, palayan, yung poultry ng manok, try nyo rin po pag-aralan yung market ng pag-iitik kasi medyo konti na lang talaga yung nag-aalaga po ng itik at nagpuproduce yung mga eggs neto. Try nyo po pag-aralan kasi kung meron kayong facility na pwede namang ipagsamahin itong mga to, sayang kasi yung real estate yung space na pwede usapan. Try nyo rin i-develop yung ganitong klaseng business. Simula kayo pa konti-konti. Yes. Oo. Kaya nga natin sinabing paano umasenso kasi nga, mula sa pag-aalaga po kahit konti, by the way, ang backyard growers ay 1,000 down. Pag mahigit na sa 1,000 ba o 100? Pag mahigit na, ay commercial na siya. 100, sorry. Dito sa ating bansa, more than 100 heads ay commercial operation na po. Kaya pag less than, backyard. Kainin yung isa para backyard pa rin yung... Yes. Explain ko, ma'am, yung 4x4 square meters na sinasabi, 4 meters by 4 meters, 16 square meters, Yes. malaki lang po ng konti ito sa isang kotse.
So, ganun lang kaliit yung space. okay. So, 4 giant steps papunta doon, tsaka is 4 giant steps pa yung parallel doon. So, pagka in-include nyo po yun na po yun. So, parang kotse nga lang talaga yung laki nung pang 100 square meter. Parang 100 kotse heads. pala. Yeah. Oo. At saka dahil nga sa pinag-usapan natin mga partners, yung pag-asenso, sa pag-aalaga natin, nabanggit na ni Sir Dave, may itlog, may meat, at yung sa May itlog, balot, itlog na maalat, Salted egg. ano pa? Century egg. Century egg. Ngayon, sa tala po, para sa inyong ma-update tayo pare-pareho, sa ating bansa, ito po yung 2018 report ng PSA sa Malacanang, 80% ng total egg production sa bansa ay napupunta sa paggawa ng balot. Yun. Ngayon ko lang nalaman niya, kala ko salted egg. Ang Balot. pinakamalaki. Kasi Balot pala. nag-export tayo ng balot. At saka hindi, lagi tayong pagkakain, laging meron dyan, lahat babalot. Yes, oo. Kainin. Kahapon. Oo, pero yung salted egg, bagamat mabili din, ay inuulam lang. Oo. So, ang salted egg po ay mababang porsyento lang, 7% So, ng maliit total lang. egg production ng bansa. Ang century egg, 6%. May laban. Oh, may laban. Oo. Tapos, down, Penoy. At iba pa. Normally, ma'am, yung balot kasabay nung nilalako yung peno eh. So, mas madali i-market, Oo. diretso. So, pag mas, kumbaga, nahatin yung product sa doorstep nyo, sa harapan nyo mismo, Saka, madali yung mabibili. Oo. oo. Nung ito na maalat, pupunta ka tindahan, pupunta ka ng grocery. Tsaka- Maraming mga ibang family na hindi na nila inagyan yung mga anak nila kumain ng salted. Oo. Kung halimbawa, mga partners, makita nyo yung kuhanan ng itlog na itong fresh, yung fresh. Maganda, maglagay ka sa, kunyari, kay isang subdivision o isang barangay lang, looban. Bumili ka ng basket, lagyan mo ng foam, tela, ikaw na maglaga, tapos supplyan mo, nakaupo lang naman sila dun eh. Oo, ayan. O tuwing, te-text ka, wala na ho, maubos na, di ba, pasadaan mo ng motor o ng bisikleta, di ba? So, bibigyan mo siya uli. Tapos sa gabi, o madaling araw kung anong oras man, kunin mo na uli. Yes. Mhm. Di ba? Ganun lang yun. At saka sa niyan, walang tapon kasi sa itlog na itik eh. Tama po. Bawa na nasiraan ka, gagawin mong yung balot o yung penoy, Oo. ano mo lang ginagawang bibingka. Diba? Ginagawang bibingka yan, mabenta yan doon sa mga palengke. Yan yung parang yung mga sinasirang na hindi na buong as balot, tapos yung nasirang balot o nasirang penoy, binibake nila as yung Bibingkang itlog. Pwede din ba siya ihalo Bibingka. sa tinapay? Yung sa mga Ay, yung panadero. ensamada, Siyempre, Halo ng itlog na maalat na yun. pwede naman yun sa mga bakery. pwede naman siya pero medyo sa bakery ang ginagamit nila yung white egg, yung table egg. Yung Pwede rin ba siyang ihalo sa leche flan? O yun, mas pwede maganda yun. leche flan daw. Mas maganda. Mas mahal tsaka mas masarap daw po. Oo. Leche flan na nagawa sa itlog ng itik. Oo, mas malasa. Specialty po yun ng isang province dito sa Laguna eh. Oo. Pero pwedeng gamitin either puti or yung pulang itlog Yes, ng po. Pwede po siyang gamitin. Ay, pula lang po yata ng itlog Pula. yung ginagamit eh. Actually, yung dilaw. Yes. Oo, pula kung tawagin na. Pulang tawagin. Tinawag na dilaw. At saka ma-updating sila. Oo. Yung itlog ng itik na ginagawang salted egg, yung large, ito, mainit-init pa to, bigay lang nung ating supplier dito sa may Yes. parting Laguna. Yung large na itlog is 7 pesos per piece. Tapos yung medium, 5 pesos. Yung small, 4. Pero mas babenta daw sa kanila yung large. Oo. So, 7 pesos puhunan mo, gagawin mong Oo. salted egg, magkano itlog ngayon? Oo. O, 10 to 12, di ba, pesos? So, ang laki rin naman, di ba? Malaki ang tubo. Laki ng tubo. Eh, si pinuntahan natin, si Mr. Hindi, yung nasa Pande, si Mr. Teka lang. Yung engineer. Maalala mo yan. Oh, yung engineer. Ano? Ah, yes, Mr. Capistrano. Oh, yan. Sabi niya, yung kanyang mga production ng itlog ay malalaki yun eh. Sa, Oh, yung large. 678. Oh. Oh. Yun, ang kumukuha sa kanya, Bulacan, Nueva Ecija. Oh, 6 na piso lang may get. I-round up mo na 7.
O, tapos ang laki nung halaga nung di ba? Ang laki ng tubo. Pag-5,000, tapos niro lang niya yung profit, nag-expand siya, nag-expand. Yes. Dapat, nung huli natin siya nakausap, nasa around 20,000 heads na ba siya? At saka pinaka-keyword na talaga dyan, may market ka. Yes. May Oo. pagdadalhan ka ng itlog. Meron. Kaya, aasenso ka talaga. O, ito ang ilan sa mga umaasenso pang kasalukuyan, mga gumagamit po ng technology. Yes. Oo, sa kanilang itikan. Halimbawa, si Sir Conrado Caballero, ang kanyang itikan ay dumalaga ang ginamit niya, 1,320. Malakas ang resistensya sa init. Sabi niya, up to 90% ang egg production. Wow, mataas yun. Taga Cuyab, Laguna po yan. Oh. Si Sir Caloy Loyola ng Amadeo, Cavite naman. Cavite naman to Itik din, 2,000 heads. Sa 1,000 heads ay 100 ang lalaki daw. At ang pinapakain niya, suso, commercial feeds. And then, ang resulta, sabi niya, yung buwa, nagka-problema kasi siya. Yung buwa, bumabalik. Malakas, magana kumain. Ngayon, malaki ang itlog at sa 1,000 itik ay 700 agad ang itlog. Wow. Yun. Malaki, 70% yun. Oo, nagbebenta raw sila na itlog na maalat. 7 pesos pag wholesale ang malaki, 5 pesos ang maliit. Humahango ay mga taga Cuyab, Laguna rin. Wow. And then, may mention na rin natin yung iba pa po. Baka sabihin niya, subok na ho ba yan? Ang technology po yung ginagamit sa itikan ni Contreras Lailani. Yeah, matagal na. Ayan. Dali lang po ang aking mahiwagang diary. Check din nila yung mga... Abasreb Nagyar. Ayan. Taga Romblon naman to. Malayo-layo. Layo po. Oo. Nakalimutan ko si Lailani kung taga saan kung taga Isabela ba o ano. Yung isa si Michael Douglas, bangus tsaka itik ang ginagamitan niya. Ayun, mga sample lang po yan na mga kumikita sa itikan using the technology. Paano ba gamitin ang technology? Yun na nga ang tatanong ko sa'yo kung paano ba. Si Sir Joseph Kung paano ba Aguiar din, nila- gumagamit din siya ng technology Oy! sa kanyang itik. Oh, paano ba nilalagay yung ating Ang technology? Atobi ay hinahalo niya sa 4 liters ng water, then pinapainom niya dun sa kanyang Ilan mga po? alaga. 4 lead. Ilan pong atobi? 4 liters ng water sa 4 liters ng water, 10 grams po ng atobi. Oh, yun. Kasi lang eh. Oo. Kaya ng atobi po sa 4 na litro ng tubig, tapos painom niyo po sa inyong mga Itik. itik. Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. po yan. Yes. Para malakas po yung resistensya ng inyong mga alaga, pati yung egg shell po nila is magiging maganda po yung At quality. tinatanong kung pwede bang ilagay yun sa feed sa bawah, hindi sa tubig. Pwede rin naman to. Oo. Ilan po yung dosage nun? 1 kutsara sa 1 kilo. Ayan. Bait naman. Ano po? 10 grams. 10 grams per kilo of feeds. Pwede rin siyang mag-start sa 1 teaspoon. 1 teaspoon, Oo. yes. So, Pwede rin minimal lang mag-start talaga sa yung one usage. teaspoon. So, hindi masyado Sila kasi 1 teaspoon si Ronnie Ruiz. Oo. 1 teaspoon per kilo Per of kilo of commercial feeds, Kita oo. mo naman, ang laki ng kita niya. Pero just pa hindi pa users ng Atobi technology, pwedeng i-boost natin muna for a couple of days, tapos dahan-dahan natin ibaba hanggat dun sa 1 teaspoon yung dosage. Lalo na Ayan. kapag mabagong bili yung Yes, sisiw. of course. Correct, Para yung correct. kasi yung detox, yung withdrawals niyan, dapat malinis natin para prevention din sa mga sakit-sakit, tsaka yung amoy-amoy mo. Yan. Yes. At para mahusto po ang pag-asenso ninyo sa itikan, kapag gumagamit po kayo ng technology, ang resulta po niyan ay mas mahabang panahon na magbibigay sa inyo ng itlog ang itik. Correct. Mas healthy siya, no? Ano ba to? Yung matibay ang resistensya. At saka po, yung itlog is, of course, wala na siyang bad cholesterol. Including gamit pag kinakay mo. Yun. So, sana po ay nakatulong po ang ating munting talakayan dito po sa paksang ito na paano ba masenso sa pag-iitikan. May dagdag po pa kayong katanungan, pwede kayong mag-iwan ng message at ma-assist na namin after Oo. po natin natin. Yan, thank you po. Bilang pang divider natin, sabi nga break even. Andito po ang lagay ng presyo ng baboy ngayon. Okay, for January 14, 2019, For 1 week, for 1 week po itong price na to. Tarlac, 126 to 128. Bulacan, 122 to 123. Philpig o PIG, 123. Rizal, 121. Laguna, 120. Quezon B, 118. Bansud, 100. Marinduque, 110. Cavite, 119 to 122. Batangas, 120 to 123. Pampanga, 123. Nueva Ecija, 119
Tsaka yung B115, Pangasinan 110 to 115. Naga Bicol 115 to 125, Cebu 102 to 110, tumaas din sila ng bahagya. Iloilo 110 to 120, Bacolod 110 to 115, Negros Oriental 115 to 120, ang laki ng ibinaba nila. Oo. Jensan 97 to 101, Coronadal, ito ang grabe, 93 to 96. 98 na nga, naging 96 pa, okay? Zamboanga, 120 to 125. CDO, 130 to 117. Zamboanga, Sibugay, 100 to 105. Surigao, 150 to 120. Agusan del Sur, 100 to 105. Butuan, 100 to 115. Pagadian, 107 to 115. Osamis, 105 to 110. Yan po. Mga natin dyan sa Coronadal, wag po kayo tuloy lang po pag negosyo, talaga po ganyan, may ups and downs po ang negosyo. Wag po kayong maging hinayaan ng loob. Kung makakatulong po kami mag-formulate, patulong po tayo kay Mayora Ana Batya. Yes, opo. Para makatipid-tipid tayo. Sa May po, sa May. Yes. Hindi. Alright, meron pa ba kayong huling payo sa ating mga viewers? Now we go to our kontrayon. Yan. Okay, sige. Stretch. Ayan, ayun na. Yes. Okay. Ito na po. Yun. Ano ang paksa natin? Ano ang mas magandang pag-aalaga sa itik? Pag-ala ba o nakakulong? Pagala. So, yun. Nakakulong. Pagala. Nakakulong. Innovated means na Pagala. pag-alaga po yung traditional. Okay. So, Win. sino ba mauna? Ito po na lang. Kayo na, kasi ano kami, nung last time kami una. Hindi, kami So, na bigayan ngayon lang ang yan. una. Okay. Sa iba nila, We kayo po start. ay- Kayo magta-timer. kayo po yung Kami po ang contained o nakakulong. Kami naman po, yung free range traditional method. Okay. Timer starts now. Kami naman po, in favor kami sa contained na pag-aalaga ng itik or yung nakalagay siya sa control environment. Unang-una, makafocus ka sa nutrition. Mapapakain mo kung ano yung gusto mong ipakain sa kanya. Kung mapapakain mo yung tingin mong mas tama sa kanya, hindi siya makakakuha ng iba-ibang viruses na makukuha niya sa ibang pagkain. Gaya ng pag pinagala mo kasi kung ano na lang nakakain nila eh. Tsaka mas makakapag-focus ka sa biosecurity nila. Yan, sa amin naman is nakakulong dahil unang-una maiiwasan ang pagkawala, namamatay at pagkapalit-palit ng mga itik. Madaling tama. alagaan, hindi sayang oras sa pagbabantay, madaling ibigay ang mga kailangan nito, halimbawa gamot, tubig at pagkain. Mas marami ang bilang ng dumalagang maisasampa sa bahay at paitlugan. Halos pari-pariho ang laki, itsura at timbang ng mga itik, mataas at makukuhang porsyento ng pangingitlog. Madaling iiwas sa baha o kalamidad. Minimal sa sakit. Wow, ang galing. O, tapos na, tapos Okay, na. tapos na. Mamaya na lang ako. Ma'am, 1 minute 2 minutes ba? Gaya po na nasabi ng ating mga partners, totoo yun. Mas maganda po ang nakakulong. Sa amin pong palagay, kaya maganda kasi mas natututukan mo siya. Makikita mo ng gusto kung yung galaw nila araw-araw. Tumayo ka lang doon, tignan mo isa-isa. Kung yun ang usual nilang kilos. Para malaman mo pag biglang tumamlay o merong hindi nakakakain, tututukan mo siya ng gusto or ibubukod mo siya. Plus of course, sa palagay po namin ay mas mataas ang egg production o nalilikha na itlog mula sa mga nakakulong. Kasi nakakonsentrate lang sila sa pag-iitlog, sa pagkain, pag-inom, yun lang. Hindi na sila naglalaro. At sangayon po sa ating mga nakuhang tala. Isa po si Josephine Jacinto na nakakonfine ng kanyang pag-alaga at sabi niya, mas malaki ang kanyang egg production sa confine. Yes! Sila naman. Okay. Sayang mo na lang, ano? Okay. Yan. So sa amin naman, mas favor kami sa pagala kasi una-una nakakatipid ka sa pagkain tsaka sa pabahay. Sa pagkain na lang, kung meron tayong palayan, yung mga bagong aning palayan, sagana to sa pagkain para sa itik. Meron dyan yung suso, meron ding laglag na palay, mga bagong sibol na damo, yan, mga insekto at iba pa. Ayun, una-una yung insekto, di na problema ng mga may mga palayan or may mga tanim. Ayun. Dugtungan ko na lang kay Miss Rachel.
halimbawa may palayan tayo, mas nakakatulong to sa palayan kasi ayon doon sa pag-aaral sa PCARD, mas malaki ang nagiging production ng itik kung ito ay nakagala sa palayan. More than 30% ang production niya. Halimbawa, kasi ang sinasabi natin paggala, after naman nung nagala sila, ilalagay pa rin nila doon sa may nakalagay pa rin silang house. Hindi naman yung tipong papagala mo na siya. And then yung space, oo, nangangailangan siya ng malaking space, pero kukunti lang yung capital mo sa pagpapagawa ng space. O yung kahit ang tawag doon yung lambat lang, konting lalagyan mo lang siya ng kawayan o kung ano yung indigenous na material mo, pwede mo siyang gamitin or dayami. Isa pang maganda sa free range o yung ating medyo nakawala. Ibig sabihin, hindi naman kinontain na contain. Talaga yung katulad sinabi ni Miss Nabachar, medyo may fence pa rin yung property mo. Mas maganda, number 1, ventilation. Hindi mo pinoproblema, baka mamaya medyo umiinit na yung house na area, mas maganda yung ventilation, mas maganda sa production ng ating mga alaga. At the same time, yung mga regarding sa health issues naman, meron tayong farm manager o meron tayong tagapangasiwa na naglilinis pa rin, tamang pagkain, tamang patubig, na dapat provide natin sa ating mga alaga. At the same time, yung pan. Maraming gumagamit ng pan, pero sabi sa Cambridge University, importante ang pan sa mga lalaking itik. Yes. Dahil doon sa breeding season. Yes. Umiinit na. Di ba? First round. Second round now. Okay. Masabi na lang po na, makontra ko na lang po yung sinabi nila na favor sa nakagala. Unang-una, ang itik po kailangan po nila mag-save ng energy para makapag-produce sila ng maganda. So, meron pong study na ginawa ang Harvard University na hindi na po iniiwas nila sa pan ang mga itik. Kasi dun po, nauubos na yung energy nila. Minsan po, dun pa sila nababasagan ng itlog. Dun po yung nagiging hazardo sa kanilang... Pwede kamatay. Pwede nilang ikamatay, pwede nilang... Magiging loss pa rin po. Kaya sa akin po, mas in favor ako sa nakakulong or contained. Sinabi niyo na nga rin po nakawala yung sa inyo. At the end of the day, kinukulong niyo pa rin. So, in short, in favor din kayo sa nakakulong. Hindi, sige. Eto, kung lalagyan natin ng tubigan o swimming pan, kailangan pa rin nating limitahan ang kanilang pagpalagi sa tubig. Kailangan 1 o 2 oras lamang sa bawat araw. Dahil ang kanilang matagal na pagliligo ay nagdudulot ng kakaibang lakas sa pagkain. Ibig sabihin, nagiging consumable sila sa pagkain dahil nagagamit nila yung energy nila, yung muscles nila. And then doon naman sa pagala, karaniwan kasi kapag pagala, nandyan yung nagkakaroon ng kagat ng mga hayop, peste, lahat nandun, kaya nakukuha yung sakit. O kaya doon mismo sa mga damo na nakakain, nagkakaroon din sila ng sakit dahil sa mga nakakain nila, dahil marami ng mga chemical na nakahalo doon. Okay, disadvantage na nakikita namin kaya ayaw namin sa free range ay it will eat your garden o they will eat your garden. Maubos na yan, baka hindi mo mamalayan, wala na yung puno mo, 1 linggo lang. Parang anak mo na rin na susubaybayan ng todo-todo. Yung itlog nawawala minsan na nababaon sa lupa. So, nagkakaroon ng kontaminasyon sa itlog because remember, ang itlog ay porous. So, kung nalubog yan sa tubig na marumi o sa putik na merong mga dumi-dumi ng hayop, pwedeng magkaroon ng salmonella. And then yung poops, whenever or wherever they feel like doon sila dudumi, hindi maganda rin. Dahil minsan doon din sila nagstay. At saka, isa pa, yun na. Sino? Ako na. Makontra ko lang yung sinasabi ni Daryl na hindi kami pabor doon sa confine kasi 'di ba, ang confine yung talagang may bubong, lahat, hindi sila nakakawala. Ang free range kasi kahit doon sa traditional way, pinapalagala nila yan sa palayan pero meron pa rin silang kubo. Pero ayun ay open air. Kumbaga maganda nga yung ventilation. In terms naman doon sa nutrition, oo, sa free
sa confine, mamamonitor mo. Pero sa free range din, mamamonitor mo din yan kung proper management. So, yung way na paglalagay mo doon sa pinakapagala, kasi lalagyan mo lang yan ng ng hindi naman mo, ba't ka naman maglalagay yung itikan doon sa mga, may mga tanim ka. So, syempre yung open air, yung open na area, doon mo ilalagay para hindi makain yung mga halaman mo. So, pwede mo nang ipakain yun, bibitasin mo lang, yung ipapakain mo sa kanila. Yung mga ganung way lang. Doon sa in terms naman doon sa disease, mamamonitor mo lang din yan. Kasi, wag ka naman mag-aalaga ng madami, yung tama lang. And then, bibigyan mo rin ng sapat na nutrition. Makikita mo yan kasi mas makikita mo bawat isa na may kumakain. Lalagyan mo yun ng tamang tubigan at tamang feeder para mas masapat yung pagbibigay mo ng nutrition para dun sa mga itik. Okay? Ayun. Sige. Ito based on observation mula bata ako. May lolo ko, yung great-grandfather ko, si Apong David Layu, meron siyang itikan sa Pampanga. Madali ma-monitor sa free range ang may sakit. Kasi normally, naglalaro ang itik sa malapit sa pan o moist area. Doesn't mean na parati naman sila nandun na sila madalas tumatambay. Pero para ma-monitor mo kung sino may sakit, doon sa may pakainan, medyo nilalayo nyo dapat doon yung pakainan. Pag dumating yung pagkain, yung mga itik nagtatakbuhan yan. Makikita nyo yung nahuhuli. Yung nahuhuling mga itik, doon mapapansin nyo kung may nanlalata, may nagkakasakit. Pwede nyo nang itabi yun para yung iba pwedeng kakatayin na o iba ipapagamit pa. Second round, naubos na po. Now we have the third round. Okay. Sa third round, Wala na pong kontrahan. okay. Sa amin pong palagay ay mas nagkakasakit ang itik. Mas nagkakasakit ang itik sa pagala because meron silang nakukuhang mga parasites na nakadikit sila direkta sa lupa. So kapag ganun na nangyari, may danger na bigla nilang mamamatay ang inyong alagang itik. So malulugi kayo. Plus of course, yung dapat na makukolekta mong itlog, baka hindi mo nakita na tabunan na. Buti sana kung lagi sila nasa tubig, nakalutang. No? Pero kung bugok kasi ang itlog, doon lalulutang yun. So kapag, di ba, kapag hindi, good siya. Sabi nga good, siya'y nakalubog. So less na rin yun sa kita nyo. And dagdag ko na lang po siguro, ito naman, uniqueness ng itik na alagaan natin is ang kanyang katawan ay fully covered with oily feathers. Tandaan nyo yan. So, yung tubig, hindi po direkta nakakapasok sa katawan nila kasi oily yon. Kahit magtampisaw sila, hindi sila mapipreskuhan kasi hindi tumatago sa loob ng katawan. Plus, of course, yung layer ng kanilang skin after the feather, para sa kaalaman natin lahat, is full of layers of fats. Kaya yun ang nasa ilalim ng skin nila, which helps them getting parang warm. For this reason, kung sakali man na sila po ay basain nyo ng basain, mananatili po siyang tuyo. Walang effect. Yun lang po. Ayun, yun nga yun sa pagala. Kasi observation din namin dun sa amin sa probinsya, no, nung bata pa din ako. Ano siya? Mga kailan po yan? Mga 19 ano yan? Siya, tawag dito, yung kawawa naman yung may-ari ng ng mga Palayan. itik. Kasi kung yung bantay lang, yung bantay lang, maraming mga itlog na binibigay lang din doon sa mga dumadaan, hihingi, yung mga basag, hihingi na lang. Kawawa naman din yung may-ari. Nagnenegosyo. Oo. Tapos isa pa din sa napansin ko sa kanila, kapag pagala din yung yun nga, yung minsan yung nagiging din yung mga boy yung tagapag-alaga. Tagapag-alaga, I mean. Siya, tag dito, nagiging yung mga itik na pupunta na dun sa mga palay, mga ganun. Miss Rachel. Ayun. So, sa amin, kala ko isasayaw pa. Yun, sa amin, in favor kami sa pagala kasi, yun nga, sa mga nabanggit kanina, mas makakatipid tayo sa gastos. Kasi una-una, yung mga local na ginagamit natin doon sa pagala, local na mga kagamitan lang like kawayan, fishnet, dayami, tsaka mas madaling maililipat yung nag-iitikan yung sistema ng pabahay nito kapag kung saan sila makakain ng mga itik. Yun. Sa akin, sa pag-ala lang din ang aking nakikitang mas magandang gawin. Lalo na kung newly bago pa lang ako mag-aalaga.
So, hindi ko na kailangan ng malaking kapital. Sa likod bahay lang, pwede na. Maglagay ka ng maliit na net. Kasi sa pag-negosyo naman kailangan magsimula ka sa maliit. Para makita mo, lalo na hindi ka masyadong gamay, doon sa maliit na area mong yun, doon ka na magsisimula. And then, marami din po nagsasucess na business dito, doon sa pagala. More on doon sa mga, sabihin na natin, yung gumagamit ng technology, kahit ganito sabihin mo malaki, mga 2,000, pero ang nagiging production nila na sa 90%. Kasi proper management, proper nutrition pa rin. Sasabihin natin yung ginagala, pero nasa feeding program natin yan kahit nasa pagala sila. Hindi yan nasa sa confine or sa paglalag. Minsan nga, pag naka-confine, nagkakaroon pa rin mismo ng problema. Kasi bakit? Nakakalagay yan dyan, pero hindi natin alam. Basta yung nilalagay lang natin, hindi natin sinasaboy. May mga tuka, malalaking tuka, di ba, ng bibe? Kasi yung 2 tuka, 3 tuka, andun na lang wala na hindi mo ni-spread. So, ibig sabihin, ang nagiging problema sa management. Isa na naman sasabi ko, ibon man, may layang lumipad. Walang time. Okay. Mga kaibigan, ano man ang side ninyo, okay lang yan. Basta po tayo naman may mga teknolohiya na magagamit nyo. Kung ano man ang meron kayo, yun po ang gamitin nyo. Kung ano lang po, lahat yan pwede yan. Yes. Combination. Meron tayong free range, meron tayong confine. Yan. Sa amin naman po, point to point lang naman. Point po nila, point po namin. Yeah. Alright, thank you so much. Sila na rin ang bahala mag-decide kung ano. Kayo na po. Pero kung Thank kailangan you. po ng assistance, huwag po kayong mahiyang mag-message o tumawag po dito sa ating office numbers, Miss Shelby. Okay. Persist. Logo is 0917-540-8887-0917-875-4262. Smart po 0939-117-2858-0998-988-1162 or sa landline po 842-3003. Okay. Yes. Basahin na natin ang mga naririyan. Ayan na, dami na nila. Asan yung mga nauna? Yung mga nauna. Taniedo, good afternoon po. Special mention nga po pala kay Manuel Monarca. Happy viewing po. Yes, hi! Sir Manny. Okay, si Brad Johnson, good afternoon. James Bartio, yan, good afternoon. Miss Cherry Taniedo and Julita De Villa. Good afternoon. Ayan. Don. Yes, good afternoon kay Roland Andrada, yung nauna po kanina. Ayun. Gonzales. Ayun, si Don Don. Si Don, hi po, kailan po kayo magkakaroon ng live streaming about sayang Mango Tree Caring? Thanks po. Ayan, alala po namin. Ayan. Tabayanan niyo yan. Konting hintay na lang po. Opo. Mga next year po. Hindi. Basta, i-announce po natin yan. Hi, Opo. na de los Reyes Bautista, hi po. Magandang hapon po. Yes, good afternoon. Kay Arnel Soria, Corillo. Yan. Sir Marvin Junaba, good afternoon. Si Sir Kiluan Mira, hi Team Atobi, naabutan ko naman kayo. More power, Team Atobi. Yes, salamat po. Sabi ni Sir Marvin Junaba, good afternoon, Team Atobi. Diran. Good morning, Team Atobi. More Good morning po power. sa kanila. Ian Vergara, good afternoon. Ma'am Divina Apostol, good afternoon Yes, po. good afternoon. More power. Ayan, si Sir Kiluan Mira ulit. Ask lang po, nagpapabolog po ako ng inahin ko after 2 weeks. Lumindol, may epekto po ba sa inahin? Wala po yan. Wala po. Wala pong effect po yan. Tuloy lang po. Yan, good afternoon. Sofronio Ponyong Protasio Navarro, good afternoon. Hawa. Yeah, Rowena San Pedro, gusto ko pong matutunan ang negosyong kohol. Ayan. Ayan. Pwede niyo po balikan yung mga videos namin regarding tsaka yung topic natin dito sa Oh, nasa Farmers Talk YouTube. Oo, meron yan. Opo, meron. Bigay na lang natin yung link. Yes. Video. Si Ma'am Juliet Gala nga po pala. Hello. Shalom. Ariel Reyes, yan, good afternoon. Ma'am Jane Villamor Martinez, good afternoon. Yes, Ate Judith. Hi. Ismael Nabong, yan, good afternoon po. Si Ma'am Emma Aragona, good afternoon. Maribig Marshall, hi. Yes. Si Sir Farrell Benjelich Magtuto. Yes, Alan Mendoza, good afternoon. Maribik Marshall, na ihalo ko na po ang tobi sa pakain ko sa petting duck. Wala pong amoy dumi nila. Congratulations. Congrats. Maribig, yan. Congrats. Sir Jeffrey Bawiin, watching from Dubai, UAE. Yes. Hello po. Si Ma'am Luz. Hello po. Yes, good afternoon.
Margona, yan. Interested po kami. Kami rin po. Yes. Yan, Sir Dante Casanova. Renario. Yes. Sa Malata Peter, good afternoon. Yan, Fred Merisco watching from Ozamis City, Mindanao. Good afternoon. Mr. Benji po, good afternoon po sa inyo. Yan. Yan, Brian Tan, ilang itik ang mag-start ng negosyo? Kayo po. Okay po, depende yan. Enjoy nyo muna po. Pag ine-enjoy nyo, saka natin pag-isipan, o saka nyo po pag-isipan kung kailan nyo po gagawin yun. Oo. Saka hindi, mag-try-try lang muna ng 10. 50, ganun lang. Yan, Sir Elmer Rosero, good Kaya afternoon. yung habulin. Ma'am Juday, sabi ni Ma'am Juday, good afternoon sa buong team at Toby Mabuhay. Amen. Yes. Albert Rosero, good PM. Yes. O, yan. Ayan si Sir Manny. Meron po tayong guest. Sir. Oh, yan. Sino pa ba? Sino pa? Ayan po, si Elmer Rosero, good afternoon. Yun. Yan. Sino pa? Wala Si na. Ma'am Juday. Si Ma'am Pakulor, lagi nanonood. Si Ma'am Irish, good afternoon po. Oh, Sir Manny. Sir Espiritu. Usap tayo dito. Yes. Ayan. Share po Sir Daddy. Yung po kung gusto niyo pong mapanood ang mga replays ng aming mga videos, punta po kayo, i-like and share niyo po yung aming Facebook account, www.facebook.com/atovnanotechnology. Makikita niyo po din yung mga replays. And then, kung meron naman po kayo YouTube, pumunta po kayo sa YouTube, www.youtube.com/atovnanotechnology. Huwag niyo pong kakalimutan i-click ang subscribe and share para may personal notifications. Yan, okay. Yun. Teka muna, bago tayo matapos, baka may babatiin ka, sir. Si Sir Manny to, Monarca. Yes. Yes, mga taga-Pati Garcia, Batangas dyan. Nandito po tayo sa Atobi. Yes. Mga suki dyan sa Atobi. Nandito po tayo, susuportahan po natin. Okay. Bilang panguli na po ito ang aming iwan sa inyo sa Lawikahin. Sa ating po namang, para sa ating mga kababayan. Ayan. Ako, ikaw, o kahit sino mang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran. Ang ibig sabihin nito ay tayo ang may gawa ng uri ng ating buhay. Walang ibang sisisihin dito kundi tayo. Yes. Tama. Sir Manny, tama ba? Yes, tama. Swak. Okay. Mga kaibigan, kami po nagpapasalamat sa inyong panonood po sa Farmer's Talk hanggang sa Sabado po ulit. Yes. Yes. Naninigan tayo, no? Amen. Thank you sa mga viewers. Meron pa yata nadagdag na isa? Ayan, yan, baba. Ayan. Meron pa. Ari may Pakbako Indaya. With PM po. Yan. Max, may bisita ang Atobi. Yes. Ano ba yan? Dapat o baka ito, bisita na to. Oo, bisita yan eh. Just remember, Team Atobi will continue to educate. Share and inspire others. Bye-bye! Let's dance! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi
Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alag at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.